Grandmaster na naman ng Indonesia ang nakaharap dito ng ating bagong Grandmaster na si Denden. At maki-update naman tayo sa ating first woman Grandmaster Janelle Fraina sa ganda ng kanyang performance dito. Pag-aralan natin ang kanilang mga laban. Black dito si Denden at si Prias Moro Grandmaster tumira ng E4, C5 sinalubong ng Sicilian Knight F3, G6, C3, ayan ang tinatawag po na delayed Sicilian. At nag D5, Sicilian Alapin. Ayan, nabitin pa. Delayed Sicilian Alapin. At kakaiba, nag D5 dito. Dito po kasi ang paborito ko, yung napapanood nyo palagi, Bishop G7, di ba? Tapos, nagdi-D4, capture. Saka ako nagdi-D5. Pero dito, tingnan natin yung linya ni Denden na D5, pinaghalong D5 na may G6, kakaiba. At nag-advance lang, Knight C6, D4, ayan, at nag-Bishop G7, Bishop B5, ayun. Ito po natatandaan ko dati nung nakalaro ko si Wang Hao ng China. Saan ko ba siya nakalaro? International tournament yun eh. Ang sabi niya pagka ganito, mag-A6 muna para walang Bishop B5. Kasi kapag nakapag-Bishop B5 daw ang puti, slightly better daw palagi. Yun ang natandaan ko kay Wang Hao. Nag-Bishop B5 nga dito si Prias Moro. At kinapture ang pawn sa D4 capture, Knight H6 develop, castling din, kinapture na. Ayan, kailangan na kasing capturing yan. At yan daw ang nagiging problema eh, na-atake kasi yan pagka na-develop na yung Bishop, Knight, tapos Rook C1, pine-pressure yung pawn C6. Nag-H3, ayan, very, very important din yan para walang Bishop G4 na pang-exchange. Nag-F6, ayan, para mabuhay naman ang control ng diagonal bishop at kinapture na. Napuwersa muna sa ngayon na pawn kasi di pwedeng capturein ng bishop dahil nakabitin pa yung knight. At nag-Knight C3, Queen D6 para mapigilan naman ang tamang pag-develop ng dark square bishop. Malakas yan pag naka-Bishop F4. Rook E1, control lang sa E-file. Nag-G5, bookline pa rin. Bishop E3. Ayun, nawala po sa pagka-bookline. Lumabas ang novelty sa kamay ng Indonesian Grandmaster. Dahil Knight A4 ang old line dito na itira noong taong 2003. Yan, medyo matagal-tagal na rin, ano? More than 20 years na. O, Bishop E3 2025, new move. At nag-Bishop F5, develop ang ating pambato. Nag-Queen D2, pinilahan, magka-sacrifice ba yan dyan? O nag-develop lang para talagang maging malinis lang at magkita lang ang mga tore sa baba. Bishop G6, ayan, para bakantihin ang F5 square at ilulundag yung knight dyan. Dahil yung knight po sa gilid ay talagang worst ang pagkakapwesto. Nag-Rook C1, ayan na nga po yung sinabi ni Wang Hao. Ayan, sabi niya pagka naka-Rook C1, ayan na. O, nag-analyze din kami ni Wang Hao no, nung natalo ko eh. Nagkaroon ako ng mga pointers sa opening papuntang middle game. Kaya natandaan ko yung kanyang in-advise. Ayan, Knight A4 para pressure na sa C6 at para makontrol na rin ang C5 square. Nag-H5, ayan, naisip dito ni GM Denden na kailangan nga naman niyang kumounter sa king side G4, manggulo, bago pa makagawa dito ng mga kalukuhan ang puti sa C6, sa queen side. Knight H2, pinigilan ng paparating na G4. At nag-Rook AE8 na. Okay, develop na mga tore. At nag-Queen C3, pinilahan ang pawn sa C6. King H7, ayan, kumarga po dito ng trap si Denden. Ano kaya trap? Kita ko na. Oo. Nag-Knight F1 muna. Kasi po dito mga kamatsas, kung mapupukaw ang puti na capturing kagad ng libreng pawn, ito ang laman. Takes, ito yung natanaw ni Denden. May Knight takes D4. Oo nga naman, ano, di pwedeng capturein yan kasi nakapin ang tore. Kaya, ginawa dito ay nag-Knight F1 muna si Prias Moro para pahinugin lang yung tamang pagkakataon na capturein yan. At nag-Rook E6 naman si Denden para sakpatan na ang depensa. Pumasok ang Knight, may threat. Siyempre, kailangan umilag. Rook E7. Knight B3. Ayun. Target pa rin yung pawn C6. Nag-Rook C8. At nag-Bishop D2. Ayan na po ang mga binibiling mga positional play dito na kailangan
talagang matured ang iyong realization sa bawat sulong ng tahimik na tira. Rook takes, rook e8. Ayan. So tama naman po yung in-apply dito ni Denden kasi nga siya yung ina-atake eh. Pag under attack kayo sa side na yon, kayo dapat yung makipag-exchange. Tama naman, no? Rook c1 pero umiwas talagang kontiryado ang pawn sa c6 talaga kasi yan po talaga ang weak. Rook e6. Ayan na naman, nakita na naman natin para pilahan ng depensa. Knight c5, kinulit-ulit. Rook e7, knight b3, inatake ulit. Bumalik ulit at dito po mukhang paramdam na kung magtatabla ng pabalik-balik medyo okay na si Denden. Kasi nga medyo slightly worse yung position niya. Knight a5, lumipat po ng ruta para atakihin ang pawn at nag-queen d7. Ayan, may karga na naman na trap to. Oh, capture to Kinapture nga. Ano kaya ang plano? Knight d6, ayun. Malalim yung tira ni Denden para maka knight e4, maka tempo, binigay na talaga yung c6. So, okay naman sa evaluation bar. Knight b4, ang next target naman yung pawn d5. Talagang mahilig umatake sa mga pawns tong si Prias Moro. Knight e4, inatake na ang queen at nag-queen f3. Saan pupunta yan? Okay, bishop, depensado naman ng knight. At nag-queen b5. Ayan, pressure lang din. At nag-bishop e1, umilag na. Kasi baka yun pala ang threat eh. So yung queen b5, kakapturin yung bishop tapos mabibitin yung knight. Kaya iniilag dito ni Prias Moro. At nag-a5, a4, ayun ang isa pang matinding binibili dyan. a4, sinabayan, pag kinapture, babagsak yung mas importanting pawn no, sa sentro. Kaya napa-queen d7 muna si Denden. At nag-knight d3. O paano to? Bitin na to Pwede na ba yan? Kinapture na ni Denden. Ayun na. At knight c5, yun lang. So parang sinadya talaga yan, ano? Para magkaroon ng, oo nga, nakakatakot yung paspon dito ni Prias Moro Queen to e8. Okay, baba. Threat doon sa bishop. Hindi ba bitin tong pawn? Pwede na bang capturein? Kinapture lang, yun lang. Bitin yung pawn D4, ayan. So tama po yan. Gulo-gulo. D3. Knight G3. May threat ba dito? Okay. So ang idea po ng Knight G3 ay para walang Bishop E4. Kasi dito ang sarap sanang mag-C6. Problema, may Bishop E4. Ayun, no? Mababagsakin or mababagsak yung pawn sa C6 pass pawn. Sayang din yan. Kaya ang ginawa mo na dito ay nag-Knight G3 para walang Bishop E4 at nag-Rook E5. Okay, hindi pwede mag-push. Bitin yung Bishop. At dito, umilag muna Bishop D2. H4, atake sa Knight. Knight F1 ulit at nag-Bishop E4 na. Atake sa Reyna at talagang para masecure na hindi basta-basta makatulak yung pawn dyan. Queen G4. Sa tama yan. Wala pa naman. D3. Okay, D3. Pass pawn must be push. Sabi nga sa principle. At nag-B4. Yun lang mga kamatsas. Nagbabadya ng isang o dalawang malakas na connected pass pawn na marcha. Pero so far naman nakafix pa naman yung light squares na paghahakbangan. At nag-Bishop C6. Ayan, para makasiguro si Denden na talagang walang magpo-progress dyan sa connected pass pawns na yan. Pero pag Knight E3, medyo nakakailang yung mga butas-butas sa F5. At nag-Queen to A8. Yun lang mga kamatsas, yun lang. Kitang-kita po sa evaluation bar ang pagtaas halos nilahat na ng puti. Ayun, no? At nag-Bishop C3, inatake ang tore. Pero ang tamang tira pala dito ay Queen C4. Na ang purpose ay bukod sa kakapturin yung pawn, may B5 pa. Oo nga, Queen C4 ang brilliant. Ano? Accurate. Pero buti, di nakita ni Prias Moro na patira ng Bishop C3. Queen A3 kumounter si Denden. So double attack. Nag-Queen D1, napababa yung Queen. Buti na lang. Kumbaga, na-passive muna yung Queen, ano? Kasi very active. Nag-Rook E4. Queen D2. Kasi di pwedeng capturein. Bitin pa yon. Bishop B5 para mas secure talaga na depensado yung pawn D3.
Pero na-realize dito ni Prias Moro na kailangan niya manggulo. Nag C6, kinapture na, and the Rook A1. Okay. Oo, tempo, no? Queen B3, may capture sa D3. Okay, may pressure sa tore, nakapin, at hindi basta-basta kasi may F3 na paparating at pababagsakin yung tore. Ang ginawa dito, King G8. Wala bang mga check-check? Ayan. Ilag lang din kasi sa pin. Yun ang purpose ng King G8. Rook A7. Nako, napaka-powerful nga lang ng 7 trunk control na yan. Bishop F8. Okay, threatening. Bishop takes B4. Knight G4. Yan ang masakit dito mga kamatsas. Talagang, kasi kung tutuusin, mas exposed talaga king ni Denden dito kumpara sa king ni Prias Moro. So, Knight G4, threatening Knight takes F6. Yun lang. At napatira ng Bishop E7 para suportahan yung pawn. At hindi pa ba pwede makipagsabayan kasi nakapin pa yung Reyna. At dito, Knight H6 check. Yun nga lang. Nasa timing na ang puti ang namamagpag ng posisyon mga kamatsas. Iyan ang nakakatakot na pagpag dyan eh. Nag-Queen D5. Ayan na. Siyempre, gumagawa ng paraan si Denden na mas simplify ang mga nanggugulo at umaatake. Na simplify nga, yun nga lang po, hindi talaga rin maiwasan na sa mga simpleng capture na ganito, ayan no, may butas na no, yung pawn. At nag-F5, Rook G6. Hindi maka-Rook G7 dahil may bishop. Rook C7 ang gulo. Tineret mo na Bishop D4 ilag, Rook C4 at Chumek. Angat, ayun lang mga kamatsas. Ito po opposite colored bishop pero ang problema dito may paspon pa kasi yung puti sa kabila. Tapos medyo pangit talaga no, isolated yung mga pawns sa king side. King F6 syempre kailangan depensahan at nag Rook H5 ayun no, yung pa isa oh. Bishop F7 istorbo muna at Chumek harang and ayan, time na para kasi gaganon na eh, delikado. Rook H8 Rook E4 at ayun na dahil may pagkakataon makapush, yun ang mabigat dyan. Push, Bishop D5 and threat muna, King E6 at dito nag Rook D6 check. Angat King E5, ayun lang ang malupites doon. Natirahan tayo ng F4, ang bigat ng tirang F4. Puwersadong capturein po ng tore kasi King mabibiti ng Bishop eh, hindi pwede. At dito mga kamatsas, mayroong malupites na malapasel na ginawa ang Indonesian GM. Rook takes Bishop, yan ang malakas. Sacrifice. Mabigat na rin talaga si Prias Moro. No? B7, unstoppable po ang pass pawn mga kamatsas. Dahil walang aawat, yung tore sa likod, hindi pwede mga kamatsas. Ayun. White dito ang ating first woman grandmaster ng bansa. Nag-Knight F3 si Janelle at ang kalaban niya ay IM ng Myanmar na si Zhao Hutun Win. Ayan, ganyan ba bigkas niyan. So, nag-C4, E6, G3. Ayan, pagkaganyan po ang approach. Katalan ang preparasyon dito ni Janelle. Bishop E7. Ayun na nga, pumasok na sa Catalan opening. Nag-castling. Castling din. Kumapture sa C4 at Queen C2. Ayan, para babawiin na yung pawn. At nag-A6 para naman pag kinapture may tempo B5 sabay labas ng bishop. Kung baga makakatempo, di ba? Nag-A4 muna, pamigil muna sa paparating na B5. Ang C4 naman anytime, mababawi na. Bishop D7, dyan talaga dumadaan. Bookline na bookline to. Sabay pihit, liko, Bishop C6. Pang tapat naman sa diagonal. At nag-Bishop G5. Labas lang, develop. Bishop D5 at dito nag-Queen C1. Baba lang. Okay, bookline pa to. Knight C6 at nag-E3. Ayan, para isolid yung D4. Kasi po, may paparating din na Bishop takes, tapos capture, Knight takes D4. Kaya itong E3 ay pang solido sa pawn D4 at nag-Knight E4. Pumasok na para i-exchange ang Bishop. Knight C3, ayan, pang neutralize sa Knight na malakas. Kinapture. Queen takes C3. O, bookline pa rin. Kala ko novelty. At nag-Queen F6. Ayun, nawala na po sa libro. Yan ang inaabangan ko yung novelty. Kasi meron tayong mga tagapanood nag-aabang ng novelty.
Ayan. Ang old line ay A5. Ayun, para gamitin yung B4 square at naitira noong 2002. Okay din yung A5, ano? Para control sa B4 eh. Pero 2025 by Win, nag-Queen F6. Tiniret yung knight. Napaiwas yung knight at kinapture-capture exchange na. At nag-Rook FD8. Knight F3 bumalik. Okay, para mapigilan din yung E5 kasi may E5 na paparating na na-sense dito si Janelle. O, kontrolado na. Queen F5. Mukhang pupunta sa E4. Ipipin. Pressure. At nag-B4. Ayan na. So, itong B4, malakas din po ang pressure kasi baka mamaya matimingan ng B5 na may tipong threat sa knight tapos tagos ang pressure hanggang C7. Baka bumagsak yung pawn C7. At nag-Queen D5. Ayan na. Pin na. Pressure din. Rook C1. So, wala pa namang atake dito. So, Rook C1. F5. Ayun lang mga kamatsas. Siguro naglaro sa isipan dito ni Win na baka mamaya makatiming ang puti ng E4. Baka makaganyan. Kaya nag-F5 dito para yung E4 square ay buuhing kontrolin. Pero mga kamatsas, nilagyan ng bad move. Dapat daw is E5 na pala. Ha? Pag kinapture ito, Rook E8. Ayun, saka babawiin. Malalim. Malalim, ano? O, balik tayo. Pero nag-F5 dito. Queen C5. Ayun, malakas ang tira pagka ganyang may check na ganyan ng simbolo eh. Queen E4. Another bad move by IM Win. Dapat daw po is Rook D7 na lang. Abangers na lang. Abang-abang na lang. Para pang depensa na rin sa pawn C7 just in case mag B5 na puwersahing mapaalis ang knight sa C6. Depensado na yung pawn. Okay, pero balik tayo. Ang ginawa, Queen E4. Ayun, dito mga kamatsas, napakaganda. Timing na timing ang ginawa ni Janelle. Atake sa knight. Rook D5, makaganyan man pero may Queen C4 pa rin eh. Nakadikit pa rin sa B5, di naman babagsak yan. Knight A5. Pag kinapture ito, may double. Okay, pero natumbukan ba dito? Okay. Pero okay pa rin naman. Queen B4, inatake yung knight at pinaubaya ni Janelle yung pawn C7 sa torre. May tempo eh. Kumapture para may pang-depensa, tempo din. Kaso pag capture, still under threat pa rin eh. B6 at tuluyan ng bumagsak yung pawn C7. At dito po ay medyo hindi maganda ang pwesto ng knight talaga. Nag-King H8. Pagpasok kasi ng Queen A7, preparasyon na maka-Rook G8. Depensa lang sa G7. Yan ang plano ni Win. Rook C1 muna. Okay, madali po kasi makita Queen E7, ganun lang eh. Kaya dito pahinog muna si Janelle. Control muna at medyo may threat na Rook C8. H6 pasingaw na sa back rank syempre. Queen E7 threat. Rook G8 dinipensahan at ayun, nag-Rook C8. Talagang niratrat ni Janelle ng atake samantalang kulang ang pyesa sa babae. F4, ayun, ang gulo-gulo na dito si IM Win. Ayun ang isa pang mabigat dyan na binibili mga kamatsas. Pag Rook C7, threatening Queen takes G7, matsas. Napa Queen G6, obligadong bumalik. Knight H4, another strong attack. F3 check. Kailangan namang gulo-gulo eh. Kinapture lang. Queen H5 check. Balik ulit. Queen G5. Ayan. At kasi yun na nga eh. Yun na nga yung sinosolve dito ni Win eh. Madepensahan yung G7 eh. Kinapture, capture, accurate. Tama yun. Rook C8 check. Angat lang. At dito po mga kamatsas, tinirahan ng huling bitaw Queen F8. At wala nang solusyon sa paparating na Queen H8. Pampatagal na lang Rook D8 pero totally hopeless. Congratulations sa ating first woman Grandmaster, Janelle Freina. At ito po ang kanyang standing. Tingnan natin. Si Janelle ay may score na 5.5 points. At meron po siyang plus 22.6. Rating niya kasi ngayon is 2286 eh. So, possible. Live rating niya is 2300 na mahigit.
At ito po yung mga nakalaro nyo. Lakas oh. Pinisak niya yung WIM ng Indonesia. IM Ervan Muhammad. Ayan, dumayo na sa atin yan. Naglaro yan sa AQ Prime natin nung nagpa-round robin po tayo. Sponsored by AQ Prime. Ano? At IM Win. Ayan. So, ganda ng score niya. Very solid. At last round niya ay si IM Firman Zaya ng Indonesia. Okay po. At si IM Garcia naman may score na 4.5 points. Yan po ang update sa ating mga kababayan dyan. At silipin natin sa GM section kay Denden. Ranking after round number 10. So last game na rin pala talaga sila bukas. Kala ko may 2 games pa. Medyo hindi po gaano nasa kondisyon si GM Denden. Pero ngayon lang naman at least GM na siya. No? Babawi yan sa susunod na tournament mga kamatsas. Yan ang ating aabangan. Ganun talaga ang kapalaran minsan sa ganitong mga malakas ang round robin tournament. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po na-update kayo at natuto at pakisubscribe po ang channel sa mga di pa nakakapag-subscribe. At kung may lumabas man na ads, kahit isa lang po, i-run nyo lang, tulong nyo na sa ating channel ha. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.